Sa video na ito ni Ma'am Nida ay nasa sasakyan siya kasama si Nanita at isa pang guro para sunduin sila Mylene at Russell sa eskwelahan nila dahil supendido nga ang klase nila dahil sa sama ng panahon. Pagdating ni Ma'am Nida sa school ay nasa labas na ng gate ng paaralan sina Mylene at Russell. Pag-akyat ng dalawa ay tinatanong pa ito ni Ma'am Nida kung anong nangyari, kung suspended ba ang klase nila. Nabanggit naman ni Ma'am Nida na sinundo na din ni Tito Hearn si Zinia sa school nito. Nagsalita naman si Mylene na tinatawanan daw nila si Tito Hearns at hindi ito sumagot. Sinabi naman ni Ma'am Nida sa kanila na kausap niya si Tito Hearns at sinabing sina Russell at Mylene ang hindi nasagot, hindi matawagan at wala daw yata silang signal. Nagpaliwanag naman si Mylene at sinabing baka nga at nandoon sila sa bandang likuran ng paaralan. Dagdag ni pa ni Mylene na kanina pa sana sila umuwi. Biglang namang nagring ang cellphone nila at sabi ni Mylene ay si Tito Hearns daw ang tumatawag. Sinabi naman ni Ma'am Nida kay Mylene na sagutin ito. Ipinaliwanag ni Mylene kung bakit sila tumawag kanina, sinabi niyang tumawag sila para sana malaman ni Ma'am Nida na doon na lang sila maghihintay sa lugar na hinihintayan nila. Natawa naman si Ma'am Nida at sinabing nauna pa siyang magsabi at wala pang announcement ay nag-announce na siya. Dagdag pa ni Ma'am Nida na mabuti na lang daw. Sinabi naman ni Mylene kay Tito Hearns na nakita na sila ni Ma'am Nida at nandoon na sila sa loob ng sasakyan kasama si Ma'am Nida. Nagbaybay na sana si Mylene nang may sinasabi pa si Tito Hearns. Bigla na lang lumakas ang boses ni Mylene at sinabing sa Robinsons kayo, sana all. Nakiusap naman si Mylene kay Tito Hearns at sinabing kung pwede ba na mag-McDonald's sila, sabay baba ng phone at sinabing wala na at pinatay na. Kinuha naman ito ni Russell at sabi ay nandoon pa sabay bigay ng phone kay Nanita. Nagtawanan pa sila Ma'am Nida at sinabing nang dahil sa sana all. Kausap naman ni Nanita si Tito Hearns at sinabi ulit niya kung pupwede silang mag-McDonald's. Ibinalik ulit ni Nanita ang phone kay Mylene at kausap nito si Zinia. Maririnig din si Ma'am Nida na pinapausog sila at baka nasiksik na nila yung kasama nila. Sinabi ni Mylene kay Zinia na nakailang tawag nga sila, sinang-ayon na naman ito ni Russell at sinabing kaya nga kaso wala pala silang signal. Nagbaybay na nga sila at ibinaba ang phone. Nag-hi naman ang mga Marias sa video at sinabing wala nga daw silang klase sa ngayon. Ipinaliwanag naman ni Ma'am Nida na may klase sila mula kaninang umaga 2:46 pero sinuspendi nga lang dahil sa sama ng panahon. Tinanong sila ni Ma'am Nida kung anong gagawin nila. Sumagot naman sila Mylene at Russell na gagawin nila yung hindi nila nagawa kaninang umaga dahil maaga daw kasi yung TLE class nila. Dagdag pa ng dalawa na may assignment nga sila pero di nila nagawa. Habang nasa biyahe sila ay nagkukwentuhan din si Ma'am Nida at yung co-teacher na kasama niya, na ikwento ni Ma'am Nida na matataas nga ang grades ng dalawa. Nabanggit din niya ang panlolokong ginawa niya kina Mylene at Russell. Sinabi din ni Ma'am Nida na napaiyak nga si Mylene dahil sa pag-aakalang totoo ngang may line of 7 na grade sila. Makikita namang nag-hello sila kay Zinia at sinabing pauwi na sila at wala nga silang pasok. Excited pa sila at sinabing magkakasama na daw ulit sila. Dagdag pa ni Mylene 3 araw na silang magkakasama. Tinanong naman ni Ma'am Nida kung bakit 3 araw na. Sumagot naman ang mga Marias na nung Sabado at Linggo at ngayon Lunes. Tinanong pa sila ni Ma'am Nida kung ano ang Lunes sa salita nila. Sumagot naman si Mylene na Lunes pa rin, makikitang masaya silang nagkukwentuhan at nagkukulitan sa loob ng sasakyan. Sumagot pa ang usapan nila sa Semana Santa. Nagsalita naman si Russell at sinabing suspended nga sila dahil signal number 1 na nga yung bagyo sa lugar nila. Nagkwento naman si Mylene na habang kumain sila sa school ay may tumatawag sa kanya at sinasabing vlogger nga daw siya. At sinabi pati na pa-shoutout naman daw. Sinabi din ni Russell na pag nasa 3rd floor sila ay tinatawag nga sila at sinabi sa kanila na pa-shoutout naman. Maririnig naman na nagkukwento si Ma'am Nida na palaging naiiwan ng dalawa ang mga baonan nila. Nasabi pa ni Ma'am Nida nga 3 thermos na nga daw ang nawala ng dalawa. Tuloy pa rin ang pagkukwento ni Mylene na mayroon nga daw silang kaklase kanina na ang saya-saya daw at sinabing suspended na ang klase at signal number 1 na ang bagyo. Nagbiro pa si Mylene na ang saya-saya nila pero kami hindi kasi sayang na dahil nakain na naman yung mga baon namin, sabay tawa ng dalawa. Sinabi din ni Ma'am Nida na may baong pampamasahe pa naman sila at yun ang Emma McDonald's nila. Natawa naman si Mylene at sinabi kay Ma'am Nida na kung magma-McDonald's sila ay may kanin pa naman sila, ulam na lang ang kulang.
Dagdag pa ni Maylin na plano nilang mag-tricycle na lang kanina, kaso naisip din nilang na maghintay na lang. Tinanong pa daw siya ni Russell kung saan sila pupunta. Sabi naman daw niya na doon lang sa kabila. Sinabihan din sila na tama yung ginawa nilang maghintay sila at baka may makaisip na vlogger sila at may pera at isasama pa sila. Maririnig namang tumutunog yung telepono nila at kinuha ito ni Russell at binigay kay Maylin at may text message daw ito. Dumating na nga sila sa bahay at sakto ding pagdating ni Tito Hearns kasama si Xenia na sinundo din niya sa paaralan nito. Makikitang sabay-sabay silang pumasok sa loob ng bahay. Ipinapakita ni Ma'am Nida ang 4 na Marias na sabay na nag-aaral. Si Xenia, si Maylin at Russell na gumawa ng assignment at si Nanita na nag-aaral magbasa. Habang nag-aaral ang mga ito ay nagngungot-ngot ito ng sunflower seeds at umiinom ng drinks. At para sa more summary video ng Pugong Biyahero, huwag kalimotang mag-like and subscribe.